Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoon Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Yan po mga kababayan, talagang planado po talaga ang kanilang ginagawa. Okay? Isa na po pala dito ang dahilan para ikulong nila si Senador Marcolita. Itong impeachment pala kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Okay? Talagang itong si Ombudsman ay binabaluktot po nila yung batas, mga kababayan. Talagang napakalinaw na po at hayaga na po harap-harapan na pinagluloko po tayo, mga kababayan. Okay? Kaya ito, sabi po niya na huwag po tayong pumayag na babaluktutin po nila yung batas, mga kababayan. Manindigan po tayo. Yan po ang sabi ni Senator Marcolita. Okay? Kasi kung plunder lang po ang pag-uusapan, mga kababayan, kung hahalongkatin po talaga nila lahat, kung sino po talaga yung may totoong plunder, malalaman po natin, mga kababayan. Okay? Ito, halimbawa po, magbibigay po ako sa inyo ng sample. Ito po, pakinggan po ninyo ito.
120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura, na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation. 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Go Yap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Linda So at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap, na asawa ni Congressman Eric, at si Margie Basco Yap, na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila, batay sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa AXIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Muli namin sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito, pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam o nagbibigay ng komento. Yan po mga kababayan, yan po ang isa sa sample ng matatawag po nating plunder. Okay, itong si Erwin Tokmol na naman mga kababayan, ang promotor ng Bindalo kasama ni Ombudsman Boying Remulla. Okay, di umano, yung campaign donation ni Erwin Tokmol ay galing po sa mga pamilyang Yap mga kababayan na sangkot sa flood control. Okay, yan po ay malinaw po mga kababayan, hindi po yan fake news. O, di ba? Pero anong nangyari? Sa dinami-dami ng kasalanan nitong si Erwin Tokmol, may delivering malita, di umano mga kababayan, 6 o 8 yata. Tapos meron pa siyang delivery ng mga babae, di umano. Tapos itong campaign donation pa niya, talagang napakawalang hiya ng taong ito, mga kababayan. Talagang lahat na lang ginagawa. Nililimas nila ang kaban ng bayan. Tapos, may mga babae pa. Kaya, ang panawagan po ni Senador Marcolita, mga kababayan, ilaban po natin. Ilaban po natin. Huwag po tayo basta-basta pumayag na baluktutin po nila yung batas. Kasi itong dalawang ito, si Bindalo, si Erwin Tulfo, at itong si Ombudsman Remulla, sila po talaga yung promotor
sa pagbaluktot ng batas, mga kababayan. Hindi po nila sinusunod. Kaya ang ginagawa po nila ngayon, kinakasuhan po nila ang nagsasalita, mga kababayan. Okay? Kaya tingnan po natin kung saan hahantong ang lahat ng ito, mga kababayan. Kasi nung binanggit ni Ombudsman Remulla na magsasampa po sila ng kaso ng plunder kahapon, bumuhos ang napakaraming suporta kay Senador Marcolita, mga kababayan. Nakikita niyo po sa social media na yung mga kilalang personalidad ay nagsalita po sila, mga kababayan. At handa po silang magsakripisyo, handa po sila magbaon ng maraming pasensya, tent, at mga backpack, mga kababayan. Handa po silang magpuyat para ipaglaban kung ano ang paniniwala at paninindigan ni Senador Marcolita. Hindi po usapan ito ng INC lang, mga kababayan, kasi napakaraming mga Pilipino, taong bayan na naniniwala at sumusuporta kay Senador Marcolita. Okay? Hindi lang po INC ang lalaban nito, mga kababayan. Okay? Kaya Ombudsman, maghanda-handa na po kayo kasi positibo po ang pananaw po namin dito. Talagang sa tingin ko, ito na ang huli ninyong gagawin sa pagbaluktot ng batas. Okay? Matutuldukan na ang kahambugan nyo at pang-aabuso nyo sa kapangyarihan ninyo. Kaya dapat po talaga umalis ka na dyan sa Ombudsman. Okay? Kasi hindi ka bagay, hindi ka karapat-dapat baluktot ang iyong utak gaya po ni Bindalo. Okay? Yan lang po, mga kababayan. Salamat po ng marami sa inyong walang sawang suporta.